stricto talaga ako. Dumadating na pagsubok sa buhay. Yung paborito mo, panganay na anak. Pakipuno na lang ng Panginoon Diyos lahat ng aking mga pagkukulang sa Kanya. Wala namang perfectong magulang, walang perfectong ama. Pananggalan, hindi prayers. Another good day, another good vibes. Welcome back to my channel. So yun po for today's video. Kasama ko po ang aking daddy at si Dan. And birthday po ng aking daddy. Konting salo-salo po kami dito sa bahay po. So napag-isipan ko po na mag-vlog kami ng mga father's advice at kung paano yung paano niya kami pinalaki ng aking kapatid. So yon, ang first question is, paanong paraan po ang pagbibigay ninyo ng disiplina sa aming magkakapatid? Nila Wenzel, nila Dave, James, Jihan. Ako kasi bilang ama, talagang yung mga panahon na yun, mga bata pa kayo, stricto talaga ako doon. Lalo na, ang panganay ko, babae, ito si Jenny. Ayoko mapariwara ang buhay nila. Kaya mas stricto ko kaysa dun sa kanilang ina. Oo, kasi kumbaga, lumaki po kami yung normal na yung napapalo din po kami, yung sa pagpasaway kami, na naranasan din po namin yung gano'n. Pero yun nga, kumbaga, laking pasasalamat dahil nga naging stricto sa amin si daddy. Yung natuto kami, yung sa disiplina, yung parang natuto kami na hindi kami yung maarte na kahit kasi may kasambahay kami noon, hindi kami pinalaki ni daddy nakaasa lang sa kasambahay. Kaya malaking tulong siya kasi marunong kami sa gawaing bahay, mga ganong bagay. Lalo na nun, babae rin kami. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon may katulong. Oo. May mga pagkakataon na uuwi sila. Kaya ng pamilya. Paano na kung wala sila, kung hindi kayo marunong? Kaya yun yung isa sa natutunan ko na pagpapalaki sa amin ni daddy, na hindi habang buhay may masasandalan or may maaasahan ka. Tama yun. Yung ganong bagay. So dad, minsan po ba naisip nyo na nagkulang o nagkamali kayo sa amin, sa pagpapalaki mo sa amin? Ang totoo niyan, wala namang perfectong magulang, walang perfectong ama. Kaya para sa akin, hindi pa rin perfecto yung pagpapalaki ko sa aking mga anak. Yung mga pagkakamali pa rin ako. Sadyang siguro, lagi na lang akong nananalangin na para maging maayos ang buhay nila. Nasabi ko sa Panginoon Diyos na ano man na naging pagkukulang ko sa aking mga anak, sa aking pamilya, pakipuno na lang nila. Pakipuno na lang ng Panginoon Diyos lahat ng aking mga pagkukulang sa kanila. Kumbaga, pinagpapasados mo na lang dad yung mga bagay na hindi mo kayang gampanan or pagkukulang mo. Nagkukulang ako sa mga panahon na hindi ko na kayo naiintindi dahil may mga ginagawa ako. Mga Tapos basic. yung time na yun, nagtatrabaho ako sa munisipyo, ang labo, Yan po. umuwi, hating gabi na. Kasi minsan kasama ako ng father ko. Yan po. Tulad po nung dating sabi ko sa inyo sa pag-vlog ko na hindi po kami minsan talaga sabay-sabay kumain.
kumain kami. Kumbaga ang pinaka-banding lang po namin family is occasionally lang, like birthdays, New Year, Christmas, mga ganyan po. Pero yung normal days po, bira po kaming magka-banding-banding. Yun naman ang Kadalasan sa umaga ako nag-ahatid sa inyo. Opo, sa Nakamotor umaga. kami noon, tapos ang sakay ko yung 3 kong anak. Mula dito sa panganay ko si Jenny, sunod si Wexel hanggang kay Dave. Kaya kahit kami noon, mayor noon, hindi po kami yung typical na yung may driver, May talagang bodyguard. may bodyguard. Talagang pina-experience po sa amin ni Daddy na Yung simpleng normal. tao. Simpleng tao lang na nagko-commute. Kasi para sa amin din po kasi yun hanggang sa paglaki namin na eto, kung ano yung nakikita niyo po sa amin na normal na buhay lang. Kaya lumaki silang marunong sa buhay. Opo, yun. Malakas ang loob nila. Malakas ang namin. Parang nanahimik ka dyan. Iyan ka na ba? Hindi, sensible kasi ako. Pero nakaka-relate ka sa Maganda yung mga sinasabi ni Daddy. Oo. Kaya nakikinig lang ako. Kasi naisip ko kasi nun, parang pinaka-purpose kasi ni Daddy. Yung parang kahit nakukuha namin yung mga gusto namin, yung gusto namin is wish is yung sa lolo namin, sa tatay ng Daddy ko, na i-spoil kasi kami. Pero gusto kasi iparanas sa amin ni Daddy na simple lang yung buhay, na hindi habang buhay nasa taas ka. Kumbaga, paano kung dumating yung panahon walang-wala ka, paano ka mag-a-adjust? Mga ganun. Kaya laking pasalamat ko rin yung pagiging strict at pagdidisiplina sa amin ni Daddy. Eto. Nagkaroon ka ba, Daddy, ng paborito sa aming magkakapatid? Hindi, actually naman kasi usually yung paborito mo, panganay na anak. Dahil yun ang unang anak ko eh. Pero pagka sunod-sunod na yung anak, paborito ko na lahat. Na lahat. Ayoko na may pakita na may paborito ko. Unfair naman yun sa mga kapatid niya. Mga kapatid ni Jenny. Para sa akin, lahat sila pantay-pantay. Kaya sa nanonood dyan, kilawin sa Dave. Lahat tayo paborito ni Daddy at ni James at Jihan. Yun. Paano mo, Dad, i-describe ang mga kaugalian naming magkakapatid? Simula sa akin hanggang kila Jihan. Ikaw, na panganay ko, nakikita ko naman lakas ang loob mo. Yun. Pero mula Baguio, kung ko-commute sa edad lang na minor de edad pa. Tayo, sumunod daw kay la Daddy noon. Papuntang Naga. Oo, Umayot sumunod. ka lang. Oo, sumunod daw Mag-isa kay la ka? Daddy. Mag-isa ka? Oo. From Baguio. Yun. Kumbaga talagang maga akong naging independent talaga. Si Wenzel naman, mabait naman si Wenzel. Masunurin. Kaso mahina lang ang loob nun. Ni Wenzel. Hindi din masasabing mahina ang loob eh. Tama lang siguro. May mga ibang bagay na Malakas din ang loob niya. na rin. Oo. Depende sa sa sitwasyon siguro. Si Dave naman, Dad. Si Dave naman parang totorpe-torpe na Torpe-torpe na nasobrahan ng independent. na hindi mo maintindihan. Yun. Si James, Dad, kahit bata pa si James, ano yung medyo nakikita mo naman kay James? Si James naman okay. Sana lang gusto ko pagka pinapakita niya sa akin matataas yung grades niya. Concentrate siya sa pag-aaral. Yun. Pakabait ng bata ngayon. Sa bunsong kapatid namin, Dad, kay Jihanna naman. Si Gianna naman, sa guro, si Gianna pinakamaganda sa inyo. Wow! Si Jihanna kasi, ang putis kasi ni Jihanna, porcelana talaga. Puti, Porcelain talaga siya. malambing, Oo. napakabait ng bata. Oo. Ang pinakapaputi kasi sa amin, dati nung 3 pa lang kami, si Dave talaga, di ba, Dad? Oo. Ang putis talaga ni Dave, labanos na labanos Parang maputi talaga. talaga. Pangalawa lang, Amerikano yun eh. oo, pangalawa lang ako na maputi. Tapos, nung si Jihan na, yun, mas maganda ang putis ni Jihan. Kasi nung
Kay Gian, di ba alaga nung buntis si Mami, alaga siya sa talagang mga prutas. Oo, Sinashake niya ni Daddy. I-shake ako ng ano nun. Oo. Ng buko papaya magkasama. Yun. Buko papaya shake. Tsaka si Daddy kasi, ano siya, health conscious siya. Biruin mo nun sa bahay, bawal sa amin gumamit ng betchin. Naalala mo yun, Dad? Bawal na bawal yan sa... Ay, hindi naman sa bawal na bawal. Kumbaga, hindi talaga si Daddy gumagamit ng betchin. Tapos ang mantika pa namin nun, olive oil. Lately, di ba, Dad, na olive oil yung ginagamit niya Depende sa lulutuin. sa lulutuin. Pero mas Huwag naman prefer araw-araw niya. at mahal yun. Tapos yun, mga ganong ano. Kasi yung cooking oil, yung ano kasi, yung galing sa inyo, healthy yun. O yan, dyan nalalabas ang pagka-health Healthy conscious yung ni Daddy. galing, yung mantika na galing sa inyo. Para sa akin, Oo. pinaka-healthy yung olive oil. Kaya lang yung olive oil, pagka Masyadong nainitan na, nawawala na yung mga, ano, yung nutrients niya. nawawala yun. Tapos isa pa nun yung, ano yung dati naggagawa si Daddy yung coffee malunggay. Ano siya, may ano Ginagawang tea. Oo. Basta ginagawa niyong parang... Dinadry yun. Dinadry namin yun yung dahon niya. Nilalagay mo sa bilang, Ngayon, binibilan. Iaano mo sa kawali na mahinang-mahina yung apoy. Ngayon warm lang, hanggang sa lumutong siya, pagka balutong na, i-blend mo. Magiging powder na yun. Yun ang ginagawa namin tea. Nahalo Yung time. lang. Parang pwede gawin mo siya. Oo, marami na nagninegosyo. Oo. Wala po eh. Yun. O, ito na, Dad, last. Ano ang may bibigay mong payo kay Dan bilang magiging isang tatay na siya? Una-una siguro, maging responsable uma. Mahalin mo yung asawa at anak mo, mga pamilya mo. Maging matatag ka. Maraming dumadating na pagsubok sa buhay. Basta maging matatag ka. Wala nang ibang pinaka pananggana kundi prayers. Prayers. Panalangin sa Diyos. Lagi mo hingin yung tulong niya. Umasa ka lagi sa Kanya. Kumbaga dapat laging nakasenter sa iyo yung Panginoon. Sa Sa atin. anumang, saka sa anumang mangyari. Doon ka, siya magbibigay ng lakas para sa iyo. May tatanong ka Wala ba? naman. Parang nabi-pressure kang Baka magtanong. umiyak ka na. Hindi mo. Sinisipin mo kasi ako. Ano nga, wala ko ba Hindi mo baka itatanong? nabibigla ka. Wala naman po. Ano pa, nakikinig lang po ako. Wala kayo tatanong? Oo, wala. Wala naman. Wala na. Wala pa naman sa Wala ngayon. pa. So, yun po. Konting konting tanungan lang kay Daddy. Sana po nag-enjoy po kayo sa maiksing vlog ko. And Baka pag may gusto ng part 2, no? pag may gusto po kayong part 2, yan. Tsaka sa mga nanonood po sa akin viewers na si Daddy po ay ano rin yan, mahilig po siyang magluto. Kaya siguro po sa cooking show pong content, mag-vlog po kami ni Daddy. Mag-share tips po siya kung anong Ano? favorite. Di ba paella? Ayo, paella. Paella. Luluto ako ng paella. Oo, yun ang paella. Kasi pag hindi ka marunong yan, sunog yan. Oo, alaga siya sa ano eh. Kasi yung pagluto kasi po namin ng paella last time ni Cheska, di po talaga siya maganda sa butane, Oo. sa pagluto. Pero okay na din, kahit Ay, papano. ganun yan. Namamaster mo lang kasi yan. Pagka madalas ka na magluto. Yun mo, Hindi perfect. mo ma-perfect. So yun po, thank you po. Sana po nag-enjoy po kayo sa